Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, nasa chapter 25 na po tayo at ating tatalakayin at pag-aaralan ang verses 1 to 12. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na Standing Firm in the Midst of False Accusation. Ito po ang pagpapatuloy ng buhay ni Apostol Pablo. At sa oras pong ito, samahan po ninyo ako, atin pong basahin ang mga talatang ating pagbubulayan. Acts 25, 1 to 12. 3 days after arriving in the province, Festus went up from Caesarea to Jerusalem, where the chief priest and the Jewish leaders appeared before him and presented the charges against Paul. They requested Festus as a favor to them to have Paul transferred to Jerusalem, for they were preparing an ambush to kill him along the way. Festus answered, Paul is being held at Caesarea, and I myself, I am going there soon. Let some of your leaders come with me, and if the man has done anything wrong, they can press charges against him there. After spending 8 or 10 days with them, Festus went down to Caesarea. The next day, he convened the court and ordered that Paul be brought before him. When Paul came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. They brought many serious charges against him, but they could not prove them. Then Paul made his defense. I have done nothing wrong against the Jewish law or against the temple or against Caesar. Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, Are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before there on these charges? Paul answered, I am now standing before Caesar's court, where I ought to be tried. I have not done anything wrong to the Jews, as you yourself know very well. If, however, I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me, these Jews, are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. After Festus had conferred with his council, he declared, You have appealed to Caesar you will go. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating patuloy na pagbubulayan. Mga minamahal na mga kapatid, kahapon ay ating tinalakay ang pagkakakulong ni Apostol Pablo ng 2 taon under Felix. Si Felix po ang gobernador at sa oras na yon ay ikinulong niya itong si Paul ng 2 years. After 2 years ng pagkakakulong, na umaasa si Felix na siya ay susuhulan ni Pablo para siya'y mapalaya, ay napalitan si Felix. At sa pagkakataong ito, makikita natin na ang gobyerno, ang pamahalaan, ang politika ay hindi talaga stable. Maging sa kasaysayan natin dito sa aklat ng mga gawa, makikita natin yung pagiging unstable ng political system. Kahit na ikaw ang pinuno ngayon, sa paglipas ng panahon, dito nga 2 taon lang, pinalitan na si Felix at ang ipinalik sa kanya ay si Festus. At dito po, magririgudo na naman yung mga kaso na inihabla laban kay Paul na wala namang nakitang ebidensya ng mga galit sa kanya ay uulitin na naman sa panibagong paglilitis at this time isang bago ng pinuno ang siyang paghahablahan nitong mga kaaway ni Paul. So yung Acts 25 continues the long legal battle surrounding Apostle Paul's ministry. For over 2 years, Paul has been unjustly kept
in custody under Governor Felix. Napanood natin o napakinggan niyo yan kahapon. At sa pangunguna ni Felix, medyo binigyan naman ng kalayaan ng konti si Pablo. Pwede siyang dalawin ng kanyang mga kaibigan. Subalit, when Festus replaced Felix as governor, yung mga Jewish leader, eto na naman sila. Talagang gustong-gusto nilang mapatay si Pablo. Kaya itong chapter na ito shows us, one, the wicked persistence of false accusations. Two, the faithful providence of God protecting His servant. And third, Paul's courage to stand firm and appeal to Caesar. So mga kapatid, ito ang katotohanan. Just as God preserved Paul to fulfill Christ's promise na siya pupunta sa Rome para mag-testify, God also preserve His people today for His purpose. Panghawakan po natin to bilang mga mananampalataya. Huwag po nating katakutan anuman ang mangyayari o anumang sirkumstansya, sapagkat kung papaanong iningatan ng Diyos si Pablo sa kabila ng mga nakabantang suliranin o mga persecution na kanyang dinadanas, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po guarantee na tayo walang problema, hindi po yun ang turo natin. Hindi po guarantee na ang buhay natin laging masagana, hindi po yun ang turo natin. Pero atin pong pinag-aaralan na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng persecution kay Apostol Pablo nga, sa kabila ng pagkakabilanggo, being jailed for a crime na hindi naman niya ginawa, nakita natin, nandun pa rin ang presensya ng Diyos na nagpapala at nag-iingat. Yun po yung napakahalaga na ating makita. In fact, sa pagkakabilanggo nga ni Paul dito nakaligtas ang kanyang buhay dahil kung siya ilalabas, papatayin talaga siya ng mga Hudyo. Kumbaga dito, yung kulungan at bilangguan naging haven pa ni Paul para manatiling buhay. At sa loob ng 2 taong pagkakabilanggo, hindi siya nagalaw ng mga taong nais siyang patayin. Ngayon ating pag-aralan verse by verse ang Acts chapter 25, 1-12. Samahan po ninyo ako at basahin natin ang verse 1. 3 days after arriving in the province, Festus went up from Caesarea to Jerusalem. So makikita nyo po, si Festus pinalitan na si Felix. Siya na ang gobernador ngayon ng Caesarea. Pero hindi siya nag-ubos ng panahon, gusto niyang makabuild ng relationship sa mga Hudyo. Kaya yung Jerusalem, ito yung Jewish place of worship. Ito yung sentro ng pananampalatayang Hudyo. Kaya ang ginawa ni Festus, he went immediately sa Jerusalem. Ano intention niya? He want to build relationship with the Jewish leaders. Kitang-kita niyo po, noon at ngayon, ganito trabaho ng mga politiko. Nililigawan nila ang mga pinuno ng simbahan para saan? Para makakuha ng boto, ng pabor. Makakuha ng kanilang kapangyarihan para sa pananatili nila sa posisyon. Magtataka pa ba kayo mga kapatid? Kung sa panahon natin ngayon, sa Pilipinas, kahit saang lugar, nililigawan ng mga politiko ang leader ng simbahan. At dito mga kapatid, 3 days pa lang na nakaupo sa probinsya, itong si Festus, dumalaw na siya sa Jerusalem para i-build ang kanyang relationship sa mga Jewish leader. So, anong makikita natin dito mga kapatid? From the beginning, we see political pressure forming. Kasi napapalitan po ang politika. Dito nga nakita natin si Felix kahapon, si Felix yung ating tinatalakay. Pero napalitan siya ni Festus dahil sa political reason. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid ang illustration, a newly elected official knows he must win the favor of influential groups. Si Festus hindi siya naiiba.
Ganun po ang trabaho ng mga politiko. Gagamitin ang lahat ng kanyang pwedeng gamitin para manatili sa posisyon. At kung makukuha niya ang boto, ang pabor, at ang pagsang-ayon ng mga religious leader, matibay ang kanyang political career. So kaya dyan pa lang kitang-kita nyo na, huwag na kayong magtaka. Yung mga congressmen, yung mga tumatakbo, yun nga si Eddie Villanueva eh. Alam niyo po ba na si Eddie Villanueva, galit na galit siya sa mga iglesia ni Cristo? No? Binabanatan nga rin ni Eddie Villanueva yung mga iglesia ni Cristo eh. Dahil alam niya, katunggaling pananampalataya naman ng JIL ang iglesia ni Cristo. Pero ano pong ginawa niya si Eddie Villanueva nung tumakbo yung presidente dati? Pumunta yan kay Manalo at ano sabi niya? No, nung sa interview sabi niya, Mr. Maop, ano tawag doon? Ano tawag niya? Kay Manalo. No, great leader ang tawag niya. No, napaka-ipokritong tao, no. Samantala sa mga simbahan niya, kung banatan niya yung mga iglesia ni Cristo, yung mga ministro ng iglesia ni Cristo, pero nung kumakandidato siya to win the favor of the iglesia ni Cristo, no? Kinomen pa niya si Felix Manalo, si Eranio Manalo na great leader. Tapos pumunta siya kay Quiboloy, doon sa Kingdom Hall ni Quiboloy. No? Grabe ng mga politiko, hindi po ba mga kapatid? Makakuha lang ng boto, ay gagamitin ng lahat, makapanligaw, ganyan ng politika. Kaya wag na kayong magtaka kung sa barangay pa lang, no, hanggang sa mayor, hanggang sa gobernador, hanggang sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, wala pong nililigawan ng mga yan kung hindi ang relihiyon. Ano po? Mga leader ng relihiyon. Let us go to verse 2 and 3. So where the chief priests and the Jewish leaders appeared before him and presented the charges against Paul. They requested Festus as a favor to them to have Paul transferred to Jerusalem, for they were preparing an ambush to kill him along the way. So hindi pa pala nawawala yung intention talaga na ambusin si Paul. Naalala niyo po ba kahapon, 40 tao, o the other day, 40 tao yung gumawa ng sumpa na hindi kakain hanggat hindi nila napapatay si Paul. Mga patay na ngayon yan kasi 2 years po yan na hindi kakain. So ibig sabihin, hindi nila natupad yung kanilang vows. Hindi nila nagawa yung kanilang sumpa na hindi kakain hanggat hindi napapatay si Pablo. Nagsikain yan kasi kung hindi, hindi mapatay na yung mga yan. Hindi nila sinunod yung kanilang sumpa kasi wala naman silang kapangyarihang patayin ang alagad ng Diyos kung hindi kapahintulutan ng Diyos. Pasumpa-sumpa pa sila. Pero may proteksyon ng Diyos si Pablo, hindi nila magagawa yun. At ito po ay palatandaan na kapag tayo lingkod ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi tayo mamamatay kung hindi kapahintulutan ng Diyos. Yung bantayan, laging merong banta. So ngayon, eto na ngayon yung mga political leader, lumapit po sa simbahan, itong simbahan hindi pwedeng hindi magre-request. Laging may kapalit yan. Naalala niyo po ba yung mga pajero na ibinigay sa mga obispong pari ng Pilipinas nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo? Ito po. Balitang-balita sa Pilipinas, yung mga obispo ay nabigyan ng mga pajero. Sa panahon ni Erap, suhol sa mga nasa relihiyon, leader ng relihiyon. Ayoko na po magbanggit ng kung ano-ano pa, pero alam niyo yan. Hindi po pwede na lalapit ang politiko nang walang ayuda sa mga leader ng simbahan. Hihingi ka ng boto, siyempre, magbibigay ka ng ayuda. Bibigyan mo ng pangpagawa ng kapilya, lupa ng kapilya, at kung ano-ano pa. Pabor sa pastor at mga biyaya na nanggagaling sa mga politiko. Dito, may hiling
ang simbahan. Sabi nila, hindi namin kailangan pera. No? Wala naman dyan. Iniisip ko lang yon. Hindi humingi ng pabor, politikal ang mga leader ng simbahan. Isa lang ang hiling nila. Ibalik mo si Pablo dito sa Jerusalem para dito litisin. At mga kapatid, ang intensyon, ibiyahe si Pablo and during the travel, doon nila papatayin. Iaambus para patayin. Napakatindi ng mga balak. Simbahan to, mga kapatid. Chief priest ang nagpaplano nito. Kaya huwag kayong magtaka kung sa panahon natin ngayon, napakaraming mga ganyang uri ng leader ng relihiyon na napakasama ng mga isipan. Napakasama ng mga balak. Huwag kayong magtaka, may mga pare, may mga pastor, may mga ministro nang gagahasa, nagnanakaw, pumapatay. Kasi hindi naman yun bago Diyan sa Acts 25:22 hanggang 3, gano'n na yung intensyon ng maraming mga masasamang relihiyon. So dito makikita natin, 2 taon na ang nakalipas, pero yung galit nila kay Pablo still burning. And their plan is not justice. The plan is murder. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na yung galit, yung inggit, yung selos, yung sama ng loob nagpo-produce ng murderous thoughts. Isa sa example niyan, alam niyo po ba, example niyan si Joseph, son of Jacob. Sa Genesis chapter 37, yung mga kapatid niya nainggit sa kanya dahil paborito siya ng kanyang tatay na si Jacob. At yung jealousy, naging hatred, yung hatred nag-produce ng murderous thoughts. Sin, not dealt, will grow until it seeks destruction. Kaya hindi mapapayapa itong mga chief priest na ito hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Bilang application, false accusations often come from hearts consumed by sin, jealousy, or fear of losing influence. Huwag ninyong kakalimutan na ng mga panahong ito, ang mga alagad sa Jerusalem ay patuloy na lumalago. Ang mga pananampalatayang Kristiyano ay lumalaganap. Kaya itong mga chief priest na ito, ang mga Hudyo ay galit na galit sa ginagawa ni Apostol Pablo. Kung babalikan natin yung ginawa ni Pablo, hindi po ba? Nakaikot po siya from Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa iba't ibang mga lugar para makapag-establish ng simbahang Kristiyano. Amen? Now, verse 4 and 5. Festus answered. Ito sagot ni Festus. Paul is being held at Caesarea, and I myself I'm going there soon. Let some of your leaders come with me, and if the man has done anything wrong, they can press charges against him there. So, ito ang politiko, no? Hindi niya sinabing hindi. Hindi niya sinabing bawal yan. Hindi siya nanindigan kung hindi ang kanyang ginawa, compromise. Hali kayo, sumama kayo sa akin. Doon tayo sa Jerusalem, sa Caesarea. Pupunta rin naman ako doon At sumama kayo, sama nyo ang mga leader ninyo. At kung mapatunayan natin na ang taong ito talaga ay nagkasala, bibigay ko siya sa inyo. Yung hinihingi nyo, ibibigay ko. Pero doon tayo sa Caesarea. Doon natin siya litisin. So dito, Festus stays diplomatic. He avoids the trap of moving Paul to Jerusalem, but still gives the Jews an opportunity to present their case legally. Politiko, hindi po ba? Marunong. So, daanin natin sa legal. Kung papadala ko dyan, tapos napatay si Pablo, Roman citizen yun, di yari ako. So, kaya, alin na kayo, pumunta kayo doon, sasama ko kayo. Kung i-illustrate natin ito, this is like a judge saying, we will handle this in the courtroom,
not on the street. Gagawin natin yan. Papaboran ko kayo. Tara, pumunta tayo doon. Kung makikita natin na may kasalanan, ikukulong natin, paparusahan natin. But God uses even unbelieving officials to accomplish His purpose. Hindi alam ni Festus, pero ginamit siya ng Diyos para matupad ang layunin ng Diyos. Mamaya, malalaman natin kung bakit. Puntahan po natin ang verse 6 at ang verse 7. After spending 8 or 10 days with them, Festus went down to Caesarea. So, nagtagal pa doon ng 8 araw hanggang 10. Nakichiki-chika talaga ho, nakipolitika, naki-enjoy ang buhay sa Jerusalem nitong si Festus. But after 8 or 10 days, Festus went down to Caesarea. Ito yung kanyang bayan na dapat ay paglilingkuran. The next day, he convened the court and ordered that Paul be brought before him. Kinabukasan lang, mga kapatid, pinatawag na niya korte para dalahin si Pablo at kanyang litisin. Verse 7, when Paul came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. They brought many serious charges against him, but they could not prove them. So, nagdagdag ng kaso, mga kapatid. Naalala niyo po ba, 2 years ago, ayon sa ating pag-aaral, wala naman silang matibay na ebidensya. Kaya si Felix, kinulong na lang si Paul. Dahil wala namang reason ayon sa kanilang mga ebidensya para si Pablo ay maparusahan. So, the accusations multiply, but none are probable. Walang probable cause, pero ikinulong si Pablo. Na nangyayari din ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Alam niyo po ba na maraming nakakulong, hindi pa nahahatulan? Minsan nga doon na tumatanda namamatay na nga sa bilangguan pero hindi pa nahahatulan. Ibig sabihin, ganun kabagal ang korte na mag-hearing. At sa dami ng bilanggo, yung mga korte at mga judges, patong-patong ang kaso, tatanda ka ng tatanda, hindi ka nahahatulan dahil wala pang hearing na nangyayari. Uso yun sa Pilipinas. Dito po maganda sa Canada, dito mabilis dito Kung hindi ka man, mga kapatid, nahihiring, yung ipinag-stay mo sa bilangguan, counted na yon as your parusa Kaya kung paparusahan ka ng 5 taon at nakakulong ka na ng 4, 1 taon na lang ang bubunuin mo, something like that. Ganon din naman sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas nga po, ang tagal mo nang nakakulong, kahirap-hirap, hanggang ngayon wala pang paghihiring. So dito, walang nakitang probable cause. Dapat po, mga kapatid, sa fiscal pa lang alam na ng fiscal na walang probable cause, lalaya na. Pero dito si Paul, dahil nga sa influence ng mga religious leader, minarapat na lang ng gobernador na ikulong siya kaysa palayain at siya'y mapatay doon. So ang paglilitis na ginawa kay Pablo ay the same with the trial of Jesus, where false witness could not agree. So Paul mirrors Christ, falsely accused, yet innocent. Kaya nga tama yung sinasabi na ang mga lingkod ng Diyos ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesus. Bilang application, tandaan ninyo, a believer may be wrongly accused, but truth always stands firm. Panghawakan po natin yun. Amen? Now, let's go to verse 8. Then Paul made his defense. Ito ngayon yung kanyang pagtatanggol sa sarili. I have done nothing wrong against the Jewish law or against the temple or against Caesar. Maganda ang depensa ni Pablo. Paul defends himself with clarity. He is not disrespectful, but he stands firm. He did nothing against God's law or the empire. Dalawa lang naman ang pwedeng
maging dahilan ng kanyang kaparusahan kung may ginawa siya laban sa Diyos na siyang iniaakusa sa kanya ng mga Hudyo. O meron siyang ginawa laban sa imperyo ng Roma. Kasi ang sabi ng mga Hudyo, ng mga kaaway niya, gumagawa siya ng kaguluhan, nangangalap ng mga kakampi para magrebelde sa Roma. Walang basehan yun kasi sabi ni Paul kahapon na ating tinalakay, 12 days lang siya sa Jerusalem. So 12 araw sa Jerusalem, paano siya makakagawa at makakalika ng kaguluhan? Alam yon ni Felix at alam din yon ni Festus. So dito makikita natin, Paul's testimony is clean. His conscience is clear. Nabasa na natin yan sa Acts 24 verse 16. So kung maghahanap tayo ng example sa Bible, katulad din yan ni Daniel. Daniel also lived blamelessly even when plotted against. Nabasa po ba niyo yan sa aklat ni Daniel chapter 6? Yan, wala siyang kasalanan pero tinapon siya sa kulungan ng mga leon. Pero dahil ang Diyos kasama niya, hindi lang sa kulungan ng leon, pati po mga kapatid sa mga banta ng hari, ay iniligtas ng Diyos si Daniel. Let us go to verse 9 of chapter 25. Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, "Are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me there on these charges?" Eto na. Eto ngayon si Festus. Dahil gustong bigyan ng pabor ang mga Hudyo, tinanong niya si Pablo, gusto mo ba? Willing ka ba? Kung hindi ka talaga, wala ka talagang kasalanan, willing ka ba? Punta tayo sa Jerusalem. At doon kita lilitisin. Mga kapatid, Festus is not seeking justice. Festus is seeking political advantage. He wants to please the Jews to strengthen his leadership. Yun lang ang gusto niya dyan. Kaya binanggit naman, ayon kay Lucas na siyang writer ng Book of Acts, si Festus wishing to do the Jews a favor. Bistado, hayagan, na pumapabor siya sa mga Jewish leaders, kaya tinanong niya si Pablo kung gusto ba niya na sa Jerusalem siya litisin. Kung i-illustrate natin ito mga kapatid, people-pleasing can lead to compromise decisions. Ang isang tagapanguna, kapag ang inuna ay ang kagustuhan ng tao, hahantong ang kanyang pangunguna sa pakikipagkompromiso. Ito ang reason kung bakit maraming mga pastor ang nakikipag-compromise. Dahil wala nang magaling sa mga pastor kung hindi yung mga taong pinakikinabangan. Kung sino ang laging nagpapamerienda, kung sino ang laging nagbibigay, at kapag nakikipagkamay ay may iniaabot, kung sino yung mga nagre-regalo, nagbibigay ng mga kasuotan sa pastor, at laging nag-aabot ng ayuda, yun yung mga taong lagi na lang binibigyan ng pabor din ng pastor, nauuwi tuloy sa pakikipagkompromiso. Pagdating sa mga desisyon, nakatali ang leeg at ang kamay ng pastor. Kapag gumagawa ng mga kasamaan ang mga taong kanyang pinagkakautangan ng loob, hindi niya masaway. Dahil una nga, pinagkakautangan niya ng loob. Tandaan, people-pleasing can lead to compromise decision. And many leaders today value popularity over righteousness. They value the opinion of people, especially those people na pinapakinabangan niya kesa sa katwiran. Amen? Now, let us go to verse 11, 10 to 11. Ito sagot ni Pablo. Paul answered, "I am now standing before Caesar's court, where I ought to be tried. I have not done anything wrong to the Jews, as you yourself know very well.
If, however, I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me by these Jews are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. Napakagaling na kasagutan. Ito po yung climax, mga kapatid. Paul chooses to appeal to the highest court. Nakatayo na ika ako ngayon sa korte ni Caesar. Yung ginagawa natin, paglilitis na, ikaw na nga lumilitis, nandito na tayo. Ano dahilan at kailangan pa tayo pumunta sa Jerusalem at doon tayo maglitis? Pareho rin yun. At alam mo naman na hindi ako guilty. If I am guilty of doing anything na nangangailangan ng kamatayan, patayin nyo na ako ngayon. But if the charges brought against me by these Jews ay hindi naman totoo, walang sino man ang pwedeng magbigay sa akin sa kanila. I appeal to Caesar. So Paul chooses to appeal to the highest court, kay Caesar na. This is not desperation, this is obedience to Christ's promise that he would testify in Rome. Amen? Strategy. Dahil alam ni Paul, ito lang yung passes para makarating siya sa Roma. Anong biblical perspective natin dito? Si Paul trusts in God's providence. That God governs even courts, even governors, even kings and emperors para matupad ang divine plan of God. It is like a believer saying, my life is in God's hand, but in the hands of people, but not in the hands of people plotting evil. Hindi sa kanila, ako'y nasa kamay ng Diyos. Kaya sa verse 12, anong ating mababasa? After Festus had conferred with his council, hindi siya nakapagpasya. Hindi niya mapagpasyahan. Ayaw ni Paul, ang gusto ni Paul, dalhin niyo ako kay Caesar. Naglilitis na nga tayo ngayon dito, babalik niyo ako sa Jerusalem. No. So nalito ngayon si Festus, sabi niya, anong dapat nga gawin dito? So he conferred with his council. Kinausap niya yung kanyang mga buga, yung mga kapwa niya, mga huwes, and he declared, you have appealed to Caesar you will go. Mautak si Festus. So ano nga naman ang sasabihin ng mga Hudyo? No? Sasabihin niya lang dito na kayo mag-alala, dadali natin siya kay Caesar at kay Caesar yari siya doon. Pero hindi nila alam ito ay paraan ng Diyos para makarating si Pablo sa Roma. So Festus agrees without knowing he becomes an instrument of God's sovereign plan. Amen? So bilang application, mga kapatid, even unbelievers unknowingly carry out the will of God. This is Romans 8:28 in action. God working all things together for good. Can we say amen? So, ano yung main themes ng ating pag-aaral ngayon? 1, God protects His servants. Yan po yung kitang-kita natin dyan. No plot of man can override God's purpose. Kahit anong balak ng masama, hindi kayang i-override ang plano ng Diyos. 2, false accusation cannot destroy truth. Kahit na anong kasinungalingan, yung totoo mananatiling katotohanan. Paul remained faithful even when attacked. And 3, courage comes from knowing God is sovereign. Yung tapang ni Paul, galing yon sa paniniwala na kailangan matupad ang layunin ng Diyos. Paul appealed to Caesar not out of fear, but out of confidence in God's plan. Amen? So, imagine ninyo,
Kung ikay bilanggo, ang pinakaayaw mong mangyari, makarating ka kay Caesar. Dahil alam na huling hatol na yon, gilitan na ng leeg doon. Pero si Paul, hindi niya yung kinatakutan dahil alam niya, bahagi ito ng plano ng Diyos na makarating sa Rome para dalahin ang Ebanghelyo. So to illustrate this, mga kapatid, at i-apply sa ating mga buhay, imagine a firefighter walking through thick smoke. He cannot see the way forward, but he trusts the voice guiding him through the radio. Ganon din si Paul. Paul could not see everything happening, but he trusted the voice of Christ who said, "You must testify in Rome." Even when surrounded by enemies, he walked with faith and confidence because God's providence held him. Amen, mga kapatid. So bilang reflection question sa ating pag-aaral ngayong umaga, when have you faced false accusations or misunderstanding? How did you respond? Do you trust God's sovereignty when circumstances seem unfair or painful? In what ways can you stand firm like Paul, even when pressured by people around you? Are you more concerned about pleasing people or pleasing God? Panghuli, what situation in your life today requires courage and trust in God's providence? Tayo po ito mo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for the example of Paul who stood firm in the face of false accusation and hostility. Lord, teach us to trust your sovereign hand when life feels unjust. May you grant us courage to stand for truth, for boldness, to declare the gospel, and may you grant us wisdom to respond with grace. Help us, O Lord, to remain faithful, knowing that no enemy can stop your purpose in our lives. Use us, O Lord, for your glory, for your purpose. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, ingatan mo po ang kanilang mga kalusugan, tugunan mo ang kanilang mga kahilingan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po, sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.